Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Merong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa lapid fire, ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa lapid fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Wala naman si Peter Talastas. Muli po tayo mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Pari po kayong tumawag para sa mga nais magbigay ng reaksyon. Ang ating pong landline sa ating himpilan ay 4120288. Meron pa hong isa yung 997-7589. At ang ating po namang text line ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DZRJ Radyo Bandido at sa mga nanonood sa atin sa A-Tri TV. Sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunang Lapid Fire. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Lumabas na po mga kaibigan yung testigo palso na matagal nang ipinangangalandakan po nitong si Leila de Lima. Matagal na ho ito, bago pa ito mag-eleksyon eh. Sinasabi na niyang ilalabas yan o kung ano-ano pa, at yung mga iba sa mga pinagsasabi nitong si, ano pangalan nito? Si Mutabato. Mutabato. Mga kaibigan, na siya po, yung iba sa mga sinasabi niya, lumabas na rin yan sa social media. Hindi nga lang lumabas na siya sa kanya, hinugot ni Dilima yung mga lumabas na yun sa mga Facebook, kung saan-saan po. Ngayon, itong nangyaring investigasyon kahapon, para na namang, 1,100 kahihiyan ang inabot po nitong si Leila de Lima, mga kaibigan, sa paggamit niya ng testigo na mag-aakusa ng walang habas labang kay Presidente Duterte, at isinama pa pati yung anak, no, yung Paulo Duterte na Vice Mayor po ngayon sa lungsod ng Davao. Ang dami yung ikinuwento nitong taong ito, pero sa bandang gitna, nung siya po tanungin na, nung ma-interpellate na po siya, nagkaiba-iba ho ang kanyang mga pahayag. Yung mga petsa, nagkaiba-iba. Yung mga pangyayari na nangyari ayon sa kanya sa isang lugar, hindi pala doon nangyari. Ganyan po mga lumitaw mga kaibigan. At napanood din ng publiko, ngayon, isa po sa pinaka-kinamumuhi ang tao sa Pilipinas, si Trillanes. Dahil po sa itinanghal niyang kayabangan at pagiging akala mo kung sino na mga kaibigan lugar na si Cayetano hindi naman pinapansin na ng publiko, nagkaroon patuloy ng simpatya dahil sa kabastusan ni Senator Antonio Trillanes. So doon pa lang po mga kaibigan, napanood naman ninyo na tinuturuan pa ni Trillanes yung chairman ng committee, si Leila de Lima, na maliit pero maluwang. Alam mo si de Lima, maliit lang yan pero maluwang yan. Tignan mo inilabas niyang testigo, mga kaibigan. Ito hong gagong ito na lumabas, hindi nag-rehearsal Kaya nagkaipit-ipit po doon sa investigasyon Akala niya, ito ni Mutabato, na ganun lang kadali ang tumistigo. Akala niya po, mga kaibigan, simpleng bagay lang yung kanyang gagawin. Alisa, dalawa, o talagang suicide bomber na ito. Nag-ala suicide bomber sa Senado. Hindi ho whistleblower ito. Bakit? Nako, lahat ho ng sinabi niya napakahirap patunayan. Unang-una, ito si Mutabato, ayon sa kanya, pumunta siya rin sa Senado ng kusa. At ayon na rin yun sa leading question ni De Lima. Hindi ba pumunta ka ng kusa dito? Ganun no? Oo. Na walang pumigil sa'yo. Naroon nga sagot Oo. Oo, ganun leading mga kaibigan halatang halata na ginagabayan para matandaan niya kung ano yung sasagot niya na ni-rehearsal nila. Muntik na itanong yung di ba hindi makatatinuruan? At hindi naman ako nagsama sa iyo dito. Nagpapunta sa iyo. Ngayon, ito mga kaibigan, dumating siya doon na ayon sa kanya, nung tanungin siya, ikaw ba meron kang affidavit sa laysay na pinirmahan bago ka nagpunta rito?
Sabi niya, wala. Wala ako affidavit. Yun. Ngayon ho, mga kaibigan, napaka-importante nung affidavit. Kasi lahat ng titistigo dapat munang mag-execute ng affidavit. Para nang sa ganon, may pagbabasihan yung mga tanong sa kanya. Ha? At kung yung mga magiging sagot niya, tutugma doon sa kanyang mga sasabihin. Doon sa kanyang affidavit. Yung mga sinabi niya ron, at saka yung mga magiging sagot niya sa Senado, magtutugma. Merong pagkukumparahan. Ang investigasyon. Wala po lumilitaw na para bang tanga tayong mga Pilipino, lahat tayo tanga, para kay Dilima, kay Drilon, at saka dyan kay Trillanes, na basta na lang natin tatanggapin ang lahat ng sasabihin ng mga kamoting kahoy na pupunta dyan sa Senado. Ngayon, ang sabi niya, pumunta siya ng kusa doon. Ayon na rin sa leading question ni Dilima. Pumunta ka ng kusa, wala kang affidavit. Di pwede na rin tayo magsipuntahan lahat doon. At kung sino yung kinagagalitan natin tao, pwede na rin nating pagbabanatan doon sa Senado. Kumbaga sa may hawak ka ng baril, maging discriminate firing ka. Walang habas na pamamaril ang gagawin mo. Hindi ba? Ngayon siya, kine-claim niya, membro siya ng DDS. Ngayon, matagal na ho yung DDS na yan, pero ngayon ko lang nalaman kung ano ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin pala niyan, Dilima Drugs Squad. Mga kaibigan, lintik ko ang pagkakalat na ginawa nitong si Motobato sa Kongreso, sa Senado. Mga kaibigan, kung tutuusin nyo, sa dami ng inamin niyang kasalanan niya, dapat yan ina-aresto yan yung mga ganyan, di ba? Oo. Kasi tingnan ninyo, anong klaseng rule of law? Kung yung tao umaamin sa kasalanan, ipinagtatapat ang lahat ng mga karumal-dumal na krimen na ginawa niya raw, mga kaibigan, ba't hindi siya inaaresto? Samantalang yung mga pinaghihinalaan pa lang, di ba? Oo. Yung mga pinaghinal, napapatay na nga yung iba nga basta pinaghihinalaan, inaaresto yan. Gaano pa ho itong umami na tao? Bakit ho natin sinasabi yan na dapat arestuhin yung gagong yan? Yung paglutang niya ho dyan sa Senado, ang intention ho niyan hindi para magsabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan. Meron ho siyang motibo Meron, oo. At may binabalak po itong mga handler niya na nasa likod niya, kung ano man ang mga binabalak nila laban sa administrasyon. Mga kaibigan, si Dilima halatang-halata kasi takot na siya doon sa mangyayaring investigasyon sa Kongreso. Malapit na yun alam na nila na marami ng titistigo laban sa kanya Kung matandaan ninyo unang-unang ginawa nilang propaganda yung cheque na meron daw ibinigay kay Dilima, idiniposito raw sa isang bangko para daw kay Dilima yon, pero hindi account ni Dilima. Sino nag-leak nun sa periodiko? Lumalabas po ngayon, sila rin pala yun. Ang ginawa pala nitong mga taong ito, inutusan yung mga dating tauhan sa Department of Justice. Yung nagke-claim na siya pinipilit daw, tumistigo. Pagkatapos, nung lumabas yung cheque, idinidinay niya na titistigo siya labang kay Dilima. Yung pala, nagsusubo sila ng ebidensya para i-discredit nila yung ating
mga opisyal ngayon, especially yung kampanya laban sa illegal drugs at yung investigasyon na gagawin laban kay De Lima para mapawala nila ng credibility, para masira nila yung credibility. Gumagawa sila nag-orchestrate sila ng mga ebidensya na sila rin ang pinanggalingan. Yung pala hindi totoo. Pero meron pong mga totoo na hindi pa lumalabas at hindi pa inilalabas ng Department of Justice na umaabot sa bilyong piso, 5 milyong piso pa lang delivery sa bahay pa ni De Lima sa Parañaque, mga kaibigan. Dinadala yung pera, 5 milyon galing sa droga. Yan ang mga lalabas eh. At bakit umiikot na ang tumbong ni De Lima? Nagmamadali na sila dahil ako sisiguraduhin ko sa inyo, pag si De Lima po naipit ng husto dyan sa droga, at nasukol na siya, wala nang gagawin si De Lima kundi magturo ng mga nakinabang pa sa droga. Kaya minamadali ng ibang mga kasama ni De Lima na masira ang credibility ni Presidente Duterte at para maging kengkoy yung kampanya laban sa illegal drugs. Nagmamadali na sila dahil magkakabukuhan na po eh. Kaya inunahan niya ng paglutang ng isang testigo na ang tagal na pala nilang hawak, hanggang ngayon hindi makamemorya ng kanyang sasabihin sa Senado. Ay di ba inipit siya ni Lacson? Ito di ba kamakailan lang paulit-ulit natin sinasabi dahil doon sa nangyari sa sinapit ng mga whistleblower, si Losada at saka yung si Digito. Hindi ba si Losada may kaso ngayon? Makukulong, hinatulan na nga eh. Ngayon, ito namang si Digito, inaresto. At ikinulong. Mga kaibigan, ngayon, paulit-ulit natin sinabi yan na dapat mag-ingat na yung mga whistleblower sa mga taong gustong gumamit sa kanila dahil sa bandang huli, yun ang sasapitin ninyo. Lalo pa, how much more kung hindi ka nagsasabi ng totoo. Ako yung nagtataka rito kay Motobato mga kaibigan ang dami niyang papasukin sa masikip pa siya pumasok. Ang dami mong papasukin, ba't ang napili niyang pasukin masikip? Nandiyan naman si De Lima. Maluwag. Maliit pero maluwang. Mga kaibigan, ang mga koneksyon. Maluwang ang koneksyon yan Maluwag. Maliit lang yan pero maluwang ang koneksyon ni De Lima sa droga. Ngayon, nagsalita ka ron. Sabi sa kanya ni Lacson ano itong King? Pangalan ng King. Yung pinatay. Paano pinatayan niya? Saan ito pinatay? Doon na niya sa hotel. Anong hotel? McDonald. Paano ito binaril? Saan ito binaril? Doon nga sa McDonald. Hindi, saan parte ng katawan? Binaril. Sa ulo. Ganun ba? Ito Ito palang pangyayaring ito. Ito naman nabalita na to noon di ba? Ibig sabihin, pag nabalita na, kung inabot sila ng panahon ng information technology, nandun sigurado sa Google yan. At tiyak na mariregister yan doon. Ngayon, ginugol yung palang tinutukoy niyang pinatay na ang pangalan ni King o ang apelyido King, hindi pala doon sa hotel o doon sa McDonald pinatay. Oo. Pinatay pala yun sa mismong opisina niya. Loob ng opisina niya, mga kaibigan. Doon pa lang, wasak na. Pangalawa, yung affidavit po na sinasabi. Hindi ka pwedeng magsalita. 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 Hindi ka pw
Halatang-halata mo, nag-i-entertain kung talagang totoo yan na pwede palang magsalita sa Senado nang wala ka naman sinusumpaan sa laysay. Basta ka pupunta ron. Yun ang pinalilitaw niya. Paano niya nalamang may scheduled hearing? At paano niya nalamang pag pumunta siya ron at nagsalita siya ron, sasabihin niya na meron akong ipagtatapat labang kay Presidente. Entertaining ka ba? Hindi Ito, ba? yung common sense lang. Common sense. Paupuin ka ba ron? Sasalang ka ba ron? Kung sira ulo mo, o kaya, sabihin ko lang sa'yo na may bubulgar ako kay Duterte. Yung pala, pag upo ko ron, iba sasabihin ko. Kaya, ang mga tumitistigo ay pinag-e-execute muna ng tinatawag na sworn statement. O, di ba tinanong sa kanya, meron ka bang affidavit na pinirmahan bago ka sumalang dito? Wala. O, nagsinungaling na naman. Bakit to? Sinasabi ngayon ni Secretary Aguirre na meron palang naiwang affidavit yan sa Department of Justice. Doon nung siya ay ipasok sa Witness Protection Program. Meron palang affidavit doon doon sa magalit sabi, perjury yan. Hindi ba pag testigo mo rin sa Senado, sasabihin ikaw ba'y No. magsasabi ng katotohanan at pahong katotohanan, at yan ituturing na salaysay yun. Sinumpaang salaysay. Under oath. Pero iba yung sinasabi nating salaysay ng mga sasabihin mo ron na dapat ay earlier ay ginawa na yun. Hindi ba? Para magkaroon ng pagkukumparahan sa mga itatanong sa kanya kung magiging consistent ang mga isasagot niya doon sa affidavit na kanyang pinirmahan. Yun po, nagsinungaling na naman Yun ang pinakamalaking pagsisinungaling. Meron pala, hindi niya akalain na mahahalo kayong affidavit, mga kaibigan. Hindi makita yun Nakita na doon nalaman na 2014, 13 or 14, hawak na pala ni Dilima yan Ayan, nasa Witness Protection Program. Oo. Nasa Witness Protection Program ni Dilima pala yan. Kaya nagtagal Ngayon, meron pa, nadulas pa siya na sinabi niya na nagtago raw siya doon sa Pangasinan. Of all places, mga kaibigan, hindi niya akalaing madudulas siya. Bakit Pangasinan? Hindi ba taga Pangasinan yung pong driver, brochador, broadcaster, driver. Akala ko broadcaster. Driver lover. Ayan. Ni Dilima. Taga ron sa Pangasinan. Of all places. Oo. Bakit Pangasinan? Inilapit doso sa isang pare. Nakita na ninyo. Ito, bibigyan ko kayo ng ilang mga pahiwatig na talagang nag-o-orchestrate sila ng demolition job para pabagsakin si Presidente Duterte. Uunahan nila bago mabuko ang marami na mas sangkot o may kinalaman sa pagkakalat ng illegal na droga dito sa Pilipinas at saka yung mga protektor nila. Ngayon, inuunahan nila yan. Ito mga palatandaan. Kasi hindi na ho bago ito yung pag-orchestrate ng ganyan. Kinabisote na ng ang kaninoy-noy Aquino yan Mga kaibigan, yung ganyan. Yan nila Drilon. Nako, Sus Mariosep. Yan makikita ninyo, yung simbahan. Naglabas ng ng panawagan, meron na rin silang mga streamer na nakapaskil, pinapaskil nila ang nakalagay, huwag kang papatay. Kung matandaan ninyo, nung bago mag-eleksyon, huwag kang magnakaw. Hindi kinagat. Ito naman ngayon, huwag kang papatay daw.
Yan o, isa na yan sa mga palatandaan na makikipagsabuatan ng simbahan sa kanilang mga pinaplano. Pero magtataka kayo, 10 utos yan eh. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Yung 10 utos na yon, pantay-pantay yun. Ha? Hindi lang magkakapantay ang dahil 1, 2, 3, 4 hanggang 10. Enumerated lang. Pero sa kwan, sa timbang, kung titimbangin po natin yun, sa timbangan ng kasinungaling, mga kaibigan, pare-pareho yun. Mabigat yun. Bakit wala din yung huwag kang makikiapid? O kaya huwag kang mangangalunya? Di ba? Kasi pinayuhan ng simbahan si Dilima Huwag ka niyang matakot. Ha? Yun na yung mga hudyat Huwag kang matakot. Kaya bulag yung simbahan sa adultery. Ipagpatuloy mo. Masarap yan Kasi kami rin, marami sa amin yan Aba, Kanina nga nakita natin yung mga madre. Akalain mo, ang daming madre nung nagkape kami. Nagtaka ako Alam mo ba na doon ko lang na pumasok sa isip ko na magtanong sa sarili ko, bakit kaya sila nagmadre? Ayan. Ano ang dahilan? Itanong Ito kayo. ngayon itatanong ho namin sa inyo. Baka gusto lang ho ninyo sakasakali. May sagot kayo dyan. Na mag-ano tayo, parang Pinoy henyo rin ito mga kaibigan, bakit ho kaya sila nagmadre? Yun nakita ko, ang dami nila Dahilan? Anong dahilan? Ito kahit na multiple choice. Ano kaya ang dahilan ba't sila nagmadre? Yan tinatanong ko sa sarili ko, pero gusto ko rin kayong tanungin, baka makahugot ako sa inyo ng sagot. Letter A, talaga bang dahil kaya talagang mabait sila? Mula pagkabata? Debosyon. 2, o pinangarap nila yan? B yun, C, naranasan nilang mabigo. Yan, Pag-ibig. pwede rin yan. Nawalan ng sa lalaki. At number 4, multiple choice Pumili kayo kung alino. Nagmadre sila, ang dahilan kaya ay hindi sila maganda. Pwede rin. Baka hindi sila mahilig sa sex. Meron ganun tao, hindi mahilig. Diba? Bahala sila kung ano sagot nila. Diba? Sige. Pero meron kaming inilatag na pagpipilian nyo kahit papano. Di ba? Mabalik tayo kasi may kwento niyan Yung pare, isang araw, kumatok sa CR. Pagkatok nung pare, sabi nung nasa loob ng CR, sino yan? Sister, si Father Jerry Yap ito. Naloko na. Ngayon, sabi nung madre, naku, Father! Sabi nga nung, bakit to? Hindi, buksan mo yung pinto kasi meron ako naiwan dyan yung toothbrush ko Kukunin ko lang. Sabi nung madre, naku, sandali lang Father, kasi nakapanty lang ako tapos maya sabi nung madre, sige Padre, pumasok na ako kayo, Father Jerry Yap. Wala na akong panty. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. We're looking for some men to help us fight an army. How many you got so far? I've always wanted to blow something up. Let's do it.
Pick it up! Be a doll and get your mother a large 4 cheese from Tony's. There's no money in here. You pay for it then. I know you're making money. Let's do this. What do you say you and I move to California? Would you like that? Okay. It's a promise then. Good news. I got another job. This guy has got at least $300K. Is he blind? That's kind of messed up to have a blind guy, isn't it? Just because he's blind don't mean he's the same, bro. It's gonna be a piece of cake. Story goes, some girl ran over this guy's daughter. Daughter dies, and this rich-ass family pays him off. Guy is an Army vet loner. Are we good? He's out. He's a sleeping beauty. Guys, the money's in the house. It's probably in there. Why'd you bring a gun? Who's there? Okay, man, just chill, alright? Stay right there. Pass me! It's me. I messed up real bad. Now you see what I see. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, babati muna tayo ho. Kahapon ito belated happy birthday doon sa ating kaibigan. Dati ho nating kasamahan nung araw. Isa ho siyang mahusay na singer ho, na ngayon ay sa ibang bansa na, nasa Hawaii na nakatira, alam ko si Verna. Ang pangalan niya noon, kilala siya sa kanya mga awitin na isinaplaka, yung larawan. Parinig mo nga yung parinig muna namin sa inyo. Ito yung binabati namin ng birthday ngayong araw na ito Si Verna Cannon, yan ang pangalan niya nung araw. Siyempre, nakapag-asawa na siya, nandun na sila ngayon matagal na silang nagsettle doon sa Hawaii. Parinig lang namin sa inyo, napakagaling na singer nito at composer. Siya mismo gumagawa ng kanyang mga awitin. At sumikat yung kanyang mga awitin noong dekada 70, 80, gano'n, late 70s, early 80s, ganyan. Nakasalang na ba, Juan? Oo. Parinig lang natin yung kahit na ilang istansa lang dyan, sa awitin na yan, para ika nga po, itong binabati natin, baka maraming nakakakilala o nakapakinig na ng awitin na ito. Ay, nako, wala. Wala, Yung larawan, asan ba? Oo, yung larawan.
Patugtugin na natin, larawan. Yan. Para magpatuloy na tayo, no ha? Babatiin namin si Berna Canon, ha? Ito yung awitin niya nung araw, eh. Parinig mo nga. Sana pag-uwi dito niyan, pag nagbalik bayan, kasi po ito, sa susunod na Sabado, pwera bukas, yung susunod na Sabado, magkakaroon na po tayo dito ng live jamming. Ha? Ibabalik po yung ating live jamming sa gabi ho yun. Kaya tayo mapapanood sa sa cable link, sa mga cable link subscriber, mapapanood po ninyo ang inyong lingkod kasama yung mga artist. Live kakantahin po nila yung mga paborito ninyo mga awitin, lalo na yung mga kasing edad namin, ano ha? Mapapakinggan ninyo lahat ng magagaling na singer dito po sa palatuntunang live jamming with Percy Lapid. Sa simula po yan sa susunod na Sabado. Anong petsa bali papatak yun? 24 po, no ha? Ng September. September 24, magsisimula po alas 11 ng gabi hanggang alauna ng yumaga, ng hating gabi. Mga kaibigan, ang ating programang live jamming with Percy Lapid. Kasama po natin yung mga magagaling na artist. Dito nyo lang ulit mapapakinggan sila. Ito ho yung programa namin dati na ginaya ng ginaya. Oo. Ng ibang mga tamulmul, mga kaibigan, di ba? Sa ibang himpila, nakala nila magkiklik sila, di ba? Hindi dito hinahanap Yun ang hinahanap sa atin Ito, babatiin natin si Berna Canon. Yan ang dati niyang pangalan. Parinig mo muna yung ilang portion ng kanyang awitin. Di ko mabibihag ang iyong mukha sa pintura at pinsel. Iguguhit kita sa himig na kay tamis. Ika'y aawitin ko, kita'y ipipinta sa himig ko. Sa awit kong ito'y ginuhit ang larawan mo. Di magsasawang pagmasdan ka. Ayan po, mga kaibigan, doon sa mga nanonood sa atin, pinakita namin yung kanyang larawan, habang inaawit niya yung kanyang awitin, nalarawan din ng pamagat. Sumikat yan, no? Ngayon, yan mga ganyan ang mapapakinggan ninyo. Mga ganyang awitin at mga ganyang kapanahunan. Mas maaring mas matagal pa dyan at mas bago rin dyan. Maraming magagandang komposisyon ng araw. Alam mo naman tayo dito, mga kaibigan, marami tayong kaibigan na aanyayahan dyan sa ating live jamming with Percy Lapid. Yan tuwing araw ng Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alauna po ng hating gabi. 2 oras po yan. Napasisiyahin namin kayo at ibabalik namin kayo sa inyong kabataan. Sa pamamagitan ng mga magagandang awitin, live po mapapakinggan ninyo dito sa ating himpilan. Sa mga cable link TV subscriber. Siyempre, tayo po'y naka-live streaming at sisikapin natin, mapanood din tayo sa Facebook at yan ay nasa YouTube din. Ngayon, nasa linya yata natin si Nonoy Ballester ng San Mateo Rizal. Nasa linya pa ba? Magandang umaga po. Hello, magandang umaga sa iyo, Ka Percy. Opo.
Si Bernacano, panahon ko yan eh. Kasabayan niya sila, Beth Del Rosario, di ba? Hindi, nauna yun. Nauna, tama, nauna. Ito, mga kasabay nito, yung asin. Tsaka yung Percy, yung Percy, yung mag-asawa. Sing-sing, Oh girl, isang halik mo lang. Tinawag yung sing-sing dati. Tama, sing-sing, June and Beth dati yun. Tama, nataalala ko yan. Ngayon Percy, tungkol sa mga madre, no? Ang tawag sa German yan, takot sa utin. Ngayon, Ala ko takot sa hotdog. Ngayon Percy, doon sa tumistigo kahapon, ang daming butas di ba? Walang credibility sa madalit sabi. Talaga. Sus Mario Joseph. Magkamali ka lang ng isa, hindi ka na paniniwalaan Sa batas. Oo. Yung sa batas, ganun Oo. Ganun tinatrato ang credibility ng isang witness. Kapag ka sa mga sasabihin mo, may isang pumalpak, lahat yung palpak na yun. Wala na lahat yun. Sira na. Yun ang Pius 1, Pius Omnibus. Mali Pero ka ang na sa isa. bottom line dito Percy, sa nakikita ko, no? Ginagamit ang court of public opinion na kumbaga trial by publicity. Pero baliktad ang nangyari Percy. Sila pinaatake sa social media Bumalandra. Bumalandra Yan ang masakit. Ang tawag na repercussion. Bumaliktad. Yan nag-boomerang. Nag-boomerang, tama. Yun ang term doon. Abay, naatake sila ngayon sa social media, lalo nang pinatayan nila ng mikropono to si Cayetano. Tama. Tapos, hindi, ako aminin ko sa inyo, Mang Nonoy. Yes, sir. Wala akong bilib dyan kay Cayetano. Lugar na hindi ako sumisimpatsya niya, kahapon napasimpatsya tuloy ako dahil sa katarantaduan ni Trillanes. Trillanes Tapos eto, nag-aabogado pa si Dilima sa witness. Alatang leading yung mga tanong Oo, halatang leading. Tama. Pag sa kanya. Halatang siya ang professor Tama. Estudyante niya yan Walang duda, yan ang kumakanlong dyan. Pero mo, ang dami niyang pangalan na minention. Nung tinatanong sa kanya kung sino nagdala ron, hindi niya maalala. Hindi pa yun Bukod dyan, isa yan. Pangalawa, yung mga tinukoy niyang pangalan, importanteng tao, isa rin nagsalita. Hindi totoo Si Nograles. Tama. Ang sabi ni Nograles, wala akong tauhan pinapatay. Napatay na tauhan. Buhay pa sila. Sabi ni Nograles. At ang nakakatuwa pa nito, sabi ni Matubato, nag-conduct daw sila ng ambush. 2003 kay Dilima. Nagpunta ng Davao si Dilima 2009. Nagkamali sila. Nagkamali na. Hindi sila sabit kaya nga yung rehearsal nila masyadong maigsim panahon Kumbaga sa nagpakanta sila ng singer, sintonado na, wala pa sa tempo. Di ba? Wala pa sa tono yung instrumento. At saka yung CHR, bakit yun ang council? Nga ba't ganun? Unusual. Ang council dapat nang magka-counsel sa CHR, ang ika-counsel ng CHR, yung mga victims ng human rights, di ba? Ang admission nito, siya yung kriminal Tama, siya pumatay. Bakit napunta rin yung CHR? At pangalawa, sino ba ang abogado dapat? Di ba dapat pau kung wala siyang abogado? Dapat pau. Hindi naman trabaho ng CHR na mag-provide ng lawyer Especially, hindi naman victim ng human rights yan. Violator ng human rights yan kung totoo lahat yung sinabi niya. Hindi ba? Tama. Walang duda ron. Pero ang tanong dito Percy, pabalik na naman tayo sa basic question. Kanino ba naniniwala ang taong bayan? Kay Duterte ba o kay Dilima? Hindi na. Obvious na nasabihin natin, hindi sila pinaniniwalaan. Yun ang bottom line lang doon. Pero ang delikado rito Percy. Kapag eto si Matubato, itinumbato, sigurado Duterte pagbibintangan Ngayong nasabi na natin yan sa Impapawid at si Cayetano unang nagsabi niya. Pero narinig ko kay Cayetano. Bago niya sabihin, naisip ko na rin yan nung ako'y nagmamaneho galing din sa program Naisip ko rin yun. Naku, ang sikip ng pinasok ng taong ito. Pinasikip niya yung mundo niya. Maluwang naman si Dilima. Di ba? Bakit siya sa masikip pumasok?
Si ano? Isipin mo, pwede na siyang ipapatay ng mga taong yan dahil wala, yung mga drive nila labang kay Duterte, ayaw pumasok lahat Kumbaga, si Duterte hindi naman nakasuot ng bulletproof, parang bulletproof, hindi tinatabla ng paninira Oo nga Hindi ba? Kasi nga ayaw nga paniwalaan sila ng tao. Bakit? Dahil napakataas ng tiwala sa kanya ng nakararaming sambayan ng Pilipino. Masama na banatan mo siya, siraan mo lang, mapapasama ka. Sigurado. Hindi ba? Oo. Magiging masama ang tingin sa'yo. Palagay ko, alam nilang hindi magiging credible ito, pero nilutang lang nila dahil meron silang krimen na gustong gawin. Pag nagawa nila yon, ang iniisip nila, pwede nila itong magamit na issue, baka ito pumasok kung ibibintang kay Duterte. Oo, magandang angulo yon. Hindi ba? At the same time, may nagbibigay pa sila ng signal sa international kapersi Yung bang, ibig sabihin, twisting, spinning ng mga balita. Yun na nga, kaya walang karapatan magsipagsalita ng tungkol sa human rights dito sa Pilipinas yan, dahil hindi nila alam ang mentalidad nitong mga Pilipino kung paano gumawa ng krimen. Sino mag-aakalang protektor ng droga yan, si De Lima? Yun nga Kababaeng tao niyang hinayupak na yan, di ba? Oo. Ang problema, bakit hindi nabibigyan diin to? At saka dito, hindi mo napansin, ang babae dito, pag nagkaroon ng kapangyarihan, mas magnanakaw. Oo nga, matindi. Dito sa Pilipinas, di ba? Oo. Mas walang hiya mag-isip, di ba? Ng pakinabang, para makinabang. Grabe talaga. Well, Kapersi, salamat Salamat, Nonoy, Okay. Hindi pa tapos yung greetings natin kay Berna sana nakikinig si Berna, Canon. Yung napakinggan ninyong awitin kanina, siya po yun. Birthday niya kasi kahapon. Narito po ating pagbati. Ganon din kung sino man ang mga nakakapakinig ngayon sa atin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Narito po ang aming pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay, magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Self-confess yan. So, bago tayo maunahan ng mga may binabalak pumatay dyan na kasamahan niya o nasa likod niya na naglutang sa kanya, kung ako po ang nasa gobyerno, immediately pa-aresto ko na yan. Kasi po, unang-una, para na rin sa seguridad niya yan. Pangalawa, importante yung mga sinabi niyang akusasyon na yun, krimen niya yun pag-amin yun. Maliwanag. Openly, inamin niya Umaamin siya sa mga krimen. Hindi ba yung mga pinaghihinalaan inaaresto na yun? Ba't ito? Dapat yan, ipa-aresto yan. Kasi baka mapahamak yun Di ba? Gagamitin niya ng mga handler niya, ipapapatay para mailihis ang issue papunta kay Presidente Duterte. Mawawala ngayon sa kanila dun sa droga. Sila pa ngayon ang bida. Gusto niyo ba bumalik yung mga droga? Hindi ba? Gusto niyo ba yan din ulit, yung mga hayop? Yan si De Lima na yan. Yan mo yung sinasabi ng presidente na ako natatakot pag hindi na ako presidente. Babalik na naman yung droga. Sinasabi niya yun Babatiin natin muna ito sila Gondino Baho, Dave Manship, Oscar Panganiban, Reynold Panganiban, at ang pagbati po galing kay Bong Del Valle ng Las Piñas. Sino po
kumanta ng theme song ng programo Kapersi. Ano yung kapatid ko yun? Yung theme song na yun, yung kumanta nun. Pero pumanaw na siya last year. Last year ba? Nung ano pa? 2 years ago, no? Oo, 2 years ago. Pumanaw na yun eh. Singer din yun eh. Mga kaibigan, siya ho kumanta nun. Ngayon, ito, meron tayong blind item. Bahala na kayo. Magtanong na lang tayo sa customs. Pagtanong-tanong nyo na lang. Alam nyo, meron palang isang opisyal dyan sa Bureau of Customs, mataas na opisyal sa Bureau of Customs ang ika nga po ng buntis ng isang abogada dyan po sa Bureau of Customs. Lintik po itong mga ito, mga kaibigan. Ito'y labing-labing ng mga gurang. Alam ba ninyo na ginarahi na pala nitong top customs official yung isang lady lawyer sa Bureau of Customs matapos pong magmukhang butete yung tiyan dahil lumaki. Akala mo nakalulunan ng pakwan, mga kaibigan, at nagpakwan. Pakwan. Hindi lang ho parang nakalulo ng pakwan, kundi nagpakwan. Nagpakwan. Ayan, nagkukuwanan pala sila doon sa loob ng customs. Sa madalit sabi, ang ini-examine po pala dyan, hindi kargamento nitong opisyal na ito. Ang ini-examine niya pala dyan, hindi yung mga pinalulusot na kontrabando, kundi yung kontrabando ni attorney, ni lady attorney ng customs, mga kaibigan. Nabuntis po nagkabuntisan sila mga kaibigan Kaya pala laging nakakulong dun sa kwarto yung mga yan na ayaw na magpapapasok ng kahit sinong bisita. Etong si lalaki na top official ng Bureau of Customs, mga kaibigan. Alam mo ninyo, para makilala ninyo, sino ba yung babaeng yan? Na lady lawyer na yan. Di attorney yan, ibig sabihin. Lawyer di attorney. Yan lady attorney lawyer na yan, mga kaibigan, bibigyan ko na lang kayo ng clue. At kayo na mga tumunton kung sino yan para matuklasan ninyo. Ang pangalan ho niya, kasintunog ng pambukas ng kandado. Ngayon, sino naman yung top official? Itanong nyo, yung top official, kay Mang Kanor. Yan ang tinatawag na chuk-chak sa Bureau of Customs. President Duterte, meron palang chuk-chak dyan sa Bureau of Customs. Meron pala kung kaya na binubuksan dyan. Oo, marami. Marami pala pinapaso. Pati hindi lang kargada ng mga smuggler. Hindi lang. Pati kargada ni attorney. Pati kargada ng may kargada. Oo. Akalain mong bulat-latin mo yan? Akalain mong pasukin mo yan. Ayan ang mapapala mo. May naamoy siguro ng kontrabando. May naamoy na kontrabando. Ayan ang mabigat. May tsura daw talaga si attorney. Oo, isipin mo, maghapon doon sa opisina. Oo. Ano ginagawa ron? Walak na raw yung civil card. Alawasak. Alam nga naman nagjajakin po sila ron. Ano yun? Nagpe-fellowship kayo dyan? Mga kaibigan, wala bang text dyan? Oo. Ano? Maraming text Marami yan. Kapit sa patalim, itong si Senadora na nabulgar na gumagamit sa drug money. Alam ba ninyo ito ang balita, isa ho si Kulangko
Ayun. Si ano pangalan? Herbert? Gilbert, no? Basta Kulangko. Yung Kulangko, yung drug lord, di ba? Yung nagre-recording pa ang tarantado. Mga kaibigan, yun po, isa sa 12 titistigo labang kay Dilima. Na talagang ang protector nila si Dilima. Yun. Yan po Ngayon, sinasabi ni Dilima para ma-preempt niya. Yun yung di ba? Yung testimony. Sinasabi niya ngayon, galit daw sa kanya yan. Ano? Yun daw mga drug lord na kakulong, galit daw sa kanya. Ano? Malabo. Yan pala si Dilima, may mga occasion, palihim na pumupunta ng lihim dyan. Ha? Makanta pa eh. Hindi ko alam kung nakikipag-sex o anong ginagawa nila riyan, mga kaibigan. Masayaw pa. Paano mo sasabihin galit sa iyo yan Nagko-concert pa kayo, kumakanta ka pa. Masayaw. Nagsasayaw ka pa. Hindi nga namin alam kung nakasinghot ka ng ecstasy o ano. Careless Whisper ang background. Alin? Careless Whisper. Doon nadali si Haydn ko eh. Tsaka yung artista. Ito si Donald, bumabati daw doon sa pagbabalik ng ating live jamming. Sa yan, abangan ninyo, September 24, alas 11 ng gabi po ang simula hanggang 1:00 po yan. 2 oras po yan tuwing araw ng Sabado. Umpisa sa 24. Umpisa September 24. Yan po ang live jamming with Percy Lapid. Ito, sabi, kapit daw sa patalim yan para bilan ng mansion at siguro nga baka may possibility na dahil matagal na nilang hawak itong si Matubato na ito, baka nabigyan na rin ng bahay yan. Oo naman. Sinecure na yung pamilya, di ba? Walang pera, walang trabaho yan. Kasi suicide bombing yung ginawa mo pati wakal yun Ang sikip na ng daigdig mo, di ba? Ayun, sentido común lang yun kung nag-iisip ka, di ba? Kaya lahat ay ginagawa na nito. Yan si Dilima. Pilit pinapatumba si Duterte para malusutan niya mga kasalanan niya at mabalik sa palasyo ang mga dilawang ihi na may tulo. Alam mo yung mga yellow? Yung mga yellow tards? Yung mga troll ng dilaw? Ang mga ihi niyan, dilaw. May mga tulo yata yan Si Dilima ba, hindi pa nagkakatulo? Mga kaibigan? Ito, 9239. Tama sinabi ni Duterte. Kung hindi siyang nanalo, tuloy ang ligay ng mga opisyal tulad ni Dilima na yumayaman sa droga, pati mga pulis, takot sa mga yan. Sa mga inggit at galit kay Duterte, pasalamatan na lang kayo na siya ay siya ang Pangulo. Kung iba pa, tuloy-tuloy na tayo maging narco state. Sabi. Ito naman sa 923, nobody's perfect. We prepare a leader who may curse but who get things done, is doing his best to stop the drug menace and puts our country's interest above that of a former colonizer. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, Tagalogin ninyo. Dahil ako ay nalulunod sa English. Pag nag-English ako, hirap na hirap ako Sinabi ba ni Abnoy na walang kurap sa lahi nila? Napaka-kurap nga yan si Taksil na Japanese collaborator Lolo Benigno Aquino da Pers na nagpayaman at nagpasasabang kinakatay, ginagasa ng mga Hapon ng mga kawawang Pilipino. Pero wala na po tayong oras Dahil ilang minuto na lang po susunod na ang Kasanggamong Langit ni Ginoong Ray Langit. Ito po si Peter Talaswas. Ito po naman si Percy Lapid. Kami po babalik sa Lunes sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga, Senator Trillanes! Bakit ito'y kailangan pang iwanan?
nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap?